Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, nakakalungkot po muli. Nakakalungkot na naman po ang ating pag-uusapan ng ating kukumentuhan mga katambay. Sa kabila po na sinasabi na ang ating bagong administrasyon isang sinasabing makamahirap. Katulad po ng kanyang mga magulang, ang dating First Lady na nagpapamigay ng mga pabahay di umano noong mga panahon po ng dating Pangulong Senior Marcos, di ba? Pero ito po nakakalungkot. Yung pong mga pinamigay po ng dating Pangulong Marcos sa mga IT, sa mga AITA natin sa Boracay, yung mga talagang ninuno natin na talagang sila ang nagmamay-ari po ng mga lugar na yon. Talagang binigyan po ni Pangulong Duterte ng kahalagahan po ang ating mga AITA sa lugar ng Boracay. Pero ito po, nakakalungkot. Binabawi na po ngayon sa bagong Pilipinas ng DAR yung mga pinamahagi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot po. Pero bago po natin pakinggan mga katambay at komentuhan, nagpapasalamat pong muli si Kamanong sa nakaagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, ang komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin sa mga vlogger lang po na makabayan natin maririnig ang mga ganito mga katambay. Hindi po natin ito maririnig sa malalaking media dahil wala na pong oposisyon sa panahon po ngayon. Ito po, pakinggan po natin mga katambay. Noong May 9, 2020 sa Kalibo, Aklan na mahagi ng 30 na titulo ng Lupa Certificate of Land Ownership Award si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita nito sa isla ng Boracay noong taon ding yun. Ang naging benepisyaryo nito ay ang mismong native o orihinal na residente ng isla. Sa pagkakataon na ito namahagi ang Pangulo ng titulo na sinimulan niya noong 2018 kung saan, namahagi din siya noon ng nasa 523 land ownership certificates. Sa panahong yun ang isla ng Boracay ang unang tourist destination na binisita ng dating Pangulo para patunayang ligtas ang lugar na bisitahin sa kabila ng outbreak ng coronavirus disease. Gayunpaman, ang mga naipamahaging lupa ni FPRRD para sa kapatid nating mga AITA ay nanganganib na mawala sa kanila dahil binabawi daw ito ng ilang mga politiko at mga negosyante sa lugar. Dahil ayon sa ulat ay, nagulat ang mga miyembro ng tribong Aita sa Boracay noong linggo ng palaspas ng umaga nang lusubin ng mga gwardya ang kanilang lugar at nagsimulang maglagay ng mga barikada na gawa sa yero, na binanggit ang kamakailang mga desisyon ng Department of Agrarian Reform. Sinabi ni Maria Tambon, isa sa mga pinuno ng Boracay Ati Tribal Organization, na ang pamilya ay naninirahan sa lupain sa loob ng mahigit 48 years. Ang mga armadong gwardya ay naglagay ng mga bakal sa paligid sa kanilang lupain. Nang tanungin tungkol sa batayan ng barikada, ipinakita sa kanila ng mga gwardya ang kopya ng desisyon noong March 5, 2024 ng Department of Agrarian Reform, na umaayon sa pagkansela ng Certificates of Land Ownership Award, CLOA, na ibinigay ng Administrasyong Duterte sa kanila noong 2018. Ang pagkansela ng mga titulo sa 5 lote ay inihain ng mga developer ng lupa noong 2022 at pinagkalooban ng DAR noong Marso at Abril noong nakaraang taon, na binanggit ang hindi kakayahang magamit ang lupa para sa paggamit ng agrikultura. Naghain ng bato ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa tanggapan ng rehiyon, pagkatapos ng Notice of Appeal sa sentral na tanggapan ng DAR, at sa wakas ay isang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa apela na lahat ay ibinasura. Sinabi niya na hinamon nila ang legalidad ng resolusyon ng DAR, dahil hindi sila nabigyan ng mga kopya nito, at hindi rin nagpakita sa kanila ang mga abogado ng mga developer. Tila, isa na naman achievements ito ng pamilyang Marcos at Romualdez na makakuha ng lupang pinaghirapan ng mga mahihirap nating kababayan. Kaya nga dapat, hindi talaga maipasa ang tsatsya na tama lang na hindi ito tinanggap ngayon ng publiko sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Kasi kapag nagkataon na naipasa ang charter change tiyak, mas malubha pa ang mangyayari dahil nakapaloob sa probisyon ang pagpayag na magkaroon ng pag-aaring lupa ang mga dayuhan sa Pilipinas. Hindi daw deserve ng Marcos admin na pagkatiwalaan sila na manguna sa pagpasa ng charter change. Ayon nga sa komento ni KLC. Nakakalungkot po, no? Mga katambay, mga kababayan, sa bagong Pilipinas. Parang ang bagong Pilipinas para lang sa mga mayayaman, sa mga dayuhan,
sa mga oligarko ng ating bansa. Doon lang nakatuon ang di umano ang bagong Pilipinas, hindi sa mamakamahirap. Nakaka ano po, ano ba? Nakakalungkot, you know, yung ating mga katutubo na mga kababayan, mga AITA, you know, talagang mga ninuno na natin halos itong mga kababayan natin AITA, mga katutubo dun sa Boracay, you know. Talagang nakita ni Pangulong Duterte na sila'y bigyan halaga. Hindi lahat ibigay sa mga negosyante ang buong isla ng Boracay, di ba? Dahil meron mga original na tao ron, na kababayan natin na hindi naman mayayaman, hindi oligarko ang mga AITA. Sila'y nabubuhay lang sa lupa, sa pagbubungkal ng lupa, you know, sa farming, di ba? Lalo sa karagatan, di ba? Kaya lang ito po ang nangyayari. Binigay na, kumpleto na. May mga land, may mga titulo na i-transfer na po sa kanila. Pero sa kabila po nun, nagagawan pa rin ang paraan ng bagong Pilipinas. Lalo po ito sa DAR, sa Agrarian Reform, mga katambay. Ito po ba ang magiging legacy po ng Pangulong Marcos Jr. sa tingin po natin? O sa tingin ko po, ito ba? Isa po ba ito sa legacy na hawak na ng mahihirap? Yung kanilang talagang kanila naman. Hindi naman nila ninakaw dahil kanila yon. Dahil baka hindi pa nga tao yung mga negosyante na umaangkin nun. Kanila na yon, nakatira na sila ron. Kaya nga lang, hindi nga lang naiayos dahil sa kakulangan din ng ating mga kababayang AITA sa dunong ng mga panahon na yun, mga ninuno nila. Dahil hindi naiayos, lalo sa panahon natin ngayon, kailangan mo iayos. Kailangan mo magkaroon ka ng title bawat pag-aari mo sa panahon natin ngayon. Kung hindi, madidisgrasya ka. Baka maangkin ng iba, katulad ng gobyerno, di ba? Pero po yun, nakakalungkot, you know? Yung mga gahama nating mga lingkod bayan ng di umano ng gobyerno, mga naglilingkod, mga trabahante natin sa ating gobyerno, katulad ng DAR, you know? Grabe. Talagang hindi na pinahalagahan yung mga kababayan nating AITA. Mas tinitingnan nila yung pera, yung di umano na makukomisyon nila dyan o kikitain pa nila riyan. Di po ba? Baliwala ang mahirap sa bagong Pilipinas. Hindi kaya ganun, mga katamay? Sa tingin ni Kama, parang walang kwenta sa bagong Pilipinas sa mga mahirap. Ito po, example po ito eh. Hindi po mayayaman ang AITA. Di ba? Ang mga katutubo natin. Di ba? Nakikita po natin sa Boracay yan, di ba? Ano po ginagawa ng karamihan nating kababayang mga katutubo, di ba? Nagninegosyo rin po sila ng maliit. Yung kanilang mga kanilang mga talent, mga kanilang mga ginagawa po sa kanilang tribo, di ba? Ibinebenta po sa atin yun eh, di ba? Inaalok po sa Boracay ng mga katutubo natin yung mga kanilang magagandang mga tinatawag na sila mismo lumikha sa kanilang tribo, di ba? Pero baliwala po yun. Mukhang nadisgrasya talagang yung mga legacy na sinasabing makabayan na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po, talagang pero never pinulaan po ng malalaking media yan. Hindi nila pinupulaan yan at binabatikos ang ating gobyerno dyan. Di ba? Hindi pumuputok po sa malalaking media yan. Buti na lang meron tayong mga kasamahang vlogger na talagang makabayan at nagmamahal pa sa ating mga Pilipino, lalo sa mga mahihirap nating mga kababayan, lalo dito sa mga native, sa mga katutubo nating mga talagang unang tao pa, you know? Talagang sila yung mga original na taga Boracay, di ba? Taga Aklan, you know? Nakakaano lang po, di ba? Nakakalungkot lang po, mga katama, yung mga ganitong mababalita mo, korupsyon. Yung nakaraang vlog ko, di ba? Yung sa Tacloban, Leyte, you know? Ang congressman doon, alam naman natin kung sino congressman doon. Lumalabas di umano, yung isang makabayan nating general, nag-expose. Lumalabas din na 1 billion, 1 bilyong piso ang 1 kilometro. Ganong katindi ang overprice, di umano. Tapos, eto na naman, yung mga lupa na nakuha na nila at pinagpasalamat na nila sa gobyerno,
sa panahon ni Pangulong Duterte, kung tutuusin, kanila naman talaga dapat yun. Dahil doon na sila nabuhay, naging tao, ang kanilang maninuno, at yung mga lahi nila inahandon, di ba? Pero sa kabila nun, inaangkin ng mga, ng mga swapang at sakim na mga mayayaman at sinusuportahan pa ng taong gobyerno ngayon. Yung mga sakim na mayayaman, na mga walang awa sa mga mahihirap dahil sa kanilang, sa kanilang mga kasakiman. Ganun po ba ang mangyayari sa ating bansa sa 6 na taon, mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Parang walang kasiyahan at hindi na marunong makontento ang mga mayayaman, mga oligarko sa ating bansa. Talagang nagiging mga ganid na. Ganid. Mga swapang. Di ba, mga katambay? Mga walang pagmamahal, mga walang puso. Nakakalungkot lang. Nalulungkot lang si Kamanong, mga katambay. Ay nako. Kayo po, mga katambay, pagka mga ganito na kung ito man ay totoo, pero sa tingin ni Kamanong ay totoo dahil pumutok na po dahil mismo yung mga katutubo nating Aita na ang nagreklamo, nung nakaraang pagkabuhay pa, di ba? Talagang sila po'y nagulantang dahil nagpadala po ang mga mayayaman nating mga oligarko, mga kababayan din natin mga yan, yung iba dyan di ba? Nagpadala na doon at nagbakod na po ng mga yero doon sa mga ari-arian ng mga kababayan nating mga Aita. Nakakalungkot. Ay nako, bagong Pilipinas, world class, magiging world class ang ating bansa at wala nang, ang sinasabi nga ng Pangulo, wala nang magugutom mga Pilipino. Pero hindi niya sinabi na ang mga Pilipino ay magkakaroon ng pag-aari na lupa. Hindi lang magugutom ang sabi. At ang pangarap na 20 pesos na bigas. Ay nako. Yan lang po, mga katambay. Si Kamanong nalulungkot sa nangyari po sa kabila ng napamahagian sila ng dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, binabawi naman po ng bagong Pilipinas. Nakakalungkot po ang bagong Pilipinas. Mas masarap pa talaga ang lumang Pilipinas, mga tambay. Lahat masaya, pati ang mga kababayan nating mahihirap. Ngayon, ang masaya sa bagong Pilipinas, di umano, puro mayayaman lang, puro oligarko ang masaya. Pero ang mahirap, binigyan na nga nakakarampot, binabawi pa. Yun lang po, mga katambay, si Kamanong, at lagi po nag-iiwan at lagi sinasabi, mahalin natin ating bansa, hindi sa paipaglaban sa gyera, sa pakikipag-usap lang po muna. Hindi pa natin kaya makipag-gyera. At syempre, lagi rin pong iniiwan ni Kamanong, tiis-tiis po tayo muna, tiis-tiis lang. May pag-asa pa tayong makabangon at makabawi muli. Paalam, bye-bye, ingatan nawa.